Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Tinig ng bayan, lakas ng ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang Jairus Madlang Bayan. at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. At ngayon po ay Martes, ika-3 ng Marso taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Philippine schools in the Middle East remain to be safe and operational as monitored by the Commission on Filipinos Overseas. CFO holds dialogue with Filipino diaspora on overseas voting. CFO opens nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas announced on Monday that all Philippine schools overseas in Middle Eastern territories affected by the escalating conflict involving Iran remain safe and operational. Some schools have shifted to online classes following directives from their respective host countries. Following coordinated checks initiated by the CFO, school administrators across the region confirmed that their students, faculty, and facilities remain unaffected by the current hostilities. Currently, there are 35 PSOs operating across 11 countries in Bahrain, East Timor, Cambodia, Greece, Italy, Kuwait, Libya, Oman, Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. A total of 27 PSOs are located in the Arabian Gulf region.
These institutions serve approximately 25,000 students at various levels from pre-elementary to high school, and about 1,000 teachers, administrators, and school personnel. The CFO's proactive outreach serves as a critical pulse check on the safety of the Filipino academic community during the period of heightened geopolitical tension. Secretary Dante Clinc-Ang in a statement said that in the upcoming days, the CFO will remain in a constant monitoring mode, working together with both the DFA and DMW to provide real-time updates to families in the Philippines who have relatives enrolled or employed in these overseas institutions. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. On the other hand, the Commission on Filipinos Overseas last February 26, 2026, in partnership with the Department of Foreign Affairs and the Commission on Elections or COMELEC, successfully conducted the Votes That Count Overseas Voting Dialogue with the Filipino Diaspora at the CFO main office. The activity brought together government officials, Filipino diaspora leaders, civil society organizations, and overseas Filipinos participating to exchange perspectives on ongoing overseas voting reforms and participation in Philippine elections. The activity was convened at an important stage in the country's electoral modernization efforts following the adoption of internet voting beginning with the 2025 elections, making the Philippines the first country in Asia to implement this voting mode for overseas Filipinos. The dialogue concluded with a shared commitment among the CFO, DFA, and COMELEC, and diaspora stakeholders to continue working together in promoting accessible overseas voting and strengthening democratic participation among Filipinos worldwide. In addition, it highlighted the role of overseas Filipinos not only as partners of development, but also as active participants in democratic governance, strengthening political ties among the Filipino diaspora. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is pleased to inform the public that nominations are still open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Please watch this short video for more details. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly,
The Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the presidential awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Pong muli sa lahat ng tagapakinig ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Muli na naman po tayong magkakasama ngayong araw na ito upang matuto at magtalakayan sa mga bagay na may kaugnayan sa ating mga overseas Filipinos. Balita ko, Jairus, ito ay kaibigan mo daw, itong ating magiging panauhin. Pero bago yan, belated happy birthday sa iyo. Thank you po, salamat At, po, ilang sir. taon ka na ba? Ako po ay 18 pa lang. Oh, 24 na po. 20, batang-bata itong ating co-host na malapit ng mapirata maging announcer dito sa Radyo Pilipinas at magagalit sa atin si Ma'am Marie pag nangyari yan. Pero yun nga, no, yung itong ating inimbitang guest ay isang banker. Opo, sir. So parang itong ginagawa natin ay parang extension nung isang project ng CFO na kayo naman ang humahawak, yung peso sense. So ikwento mo nga, Jairus, ano ba yung peso sense na yan at bakit gumagawa ang CFO ng ganyang kampanya? Ayun, Sir Ares, yung maganda po na nabanggit po talaga natin yung peso sense kasi napakarami po ng overseas Filipinos, mga OFW po nating kababayan na nasa abroad na talagang nag-engage po sa programa ng CFO. Ito po ay parte ng financial literacy campaign ng Commission on Filipinos Overseas na may layuning bigyan ng aral at the same time ng mga online workshops, trainings ang ating mga overseas Pinoys para mas maging financially literate. Kasi syempre, Sir Aras, di ba, andun po yung perspective na kapag ikaw ay nasa abroad, mayaman ka. Pero hindi naman yun ang totoo, no? Ikaw ang ATM ng bayan. Opo. Kaya ang layunin ng peso sense, mas maging matalino tayo bilang mga overseas Pinoy sa paggastos, sa pag-remit, at sa kung ano-ano pang bagay po. Pero bigyan natin ng context siguro yung bakit kailangan ng financial literacy, Jairus, ano? Opo. Dahil yun nga, gaya ng sinabi mo, yung mga OFWs, kaya nga umalis yan ng bansa kasi kailangan kumita ng mas malaking pera. Tama, Pero sir. yung pagiging overseas worker, hindi naman yan panghabang buhay. Opo, tama. So, doon kayo pumapasok sa peso sense. Opo. So, anong bang ginagawa niyo doon sa peso sense? Usually, meron din po tayong mga local conduct, sir, ng Kapit Ka campaign. Itong Kapit Ka campaign, ito po ay tinuturuan natin, lalo na yung mga pamilya ng overseas Filipinos, ng mga OFWs na nasa Pilipinas, kung paano naman nila mas kung paano po sila mas magiging wise no, sa pag-budget, sa pagtitipid, no, at kung maaari ay makapag-start ng business. Kaya nga rin po tayo may mga partnership sa iba't ibang organizations katulad po ng Go Negosyo, katulad po ng Philippine Stock Exchange,
Ayun sir, yung layunin po natin para mas Pero ma-equip ginagawa nyo talaga. ngayon is meron kayong Facebook page. Yes, opo. Sir. Tapos meron kayong forum sa page. Opo, ano? sir, active po yan. Actually, ngayong araw may ire-release pong panibagong vlog ang Peso Sense Facebook page. Tungkol naman po sa kung paano simula ng negosyo kahit na maliit ang puhunan. Konti lang naman po ang nagfa-follow, ang followers Opo, ng konti Facebook lang, page sir. ng Peso Sense. Parang mga 3.3 million, ano? Opo, Ang konti, sir. ang konti. lang. Pero welcome pa rin po kayong mag-like sa page ng Peso Sense. Maaaliw po kayo sa mga words of wisdom ni Jairus at ni Alvin, yung kanyang co-host. Opo. At marami tayong matututunan doon at marami rin tayong makikilala doon. At dahil andun na tayo sa mga kakilala, ang ating panauhin ngayong araw sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas ay nakakasama mo na, no? Opo. So, ikaw na mag-introduce sa kanya. Actually nga po, Sir Ares, ang ating mga kasama ngayon, patunay na ang mga kababaihan ay kaya maging leader sa kanilang mga larangan. Dahil alam po natin ngayong Marso, ipinagdiriwang po natin ang Women's Month na po sa buong bansa natin. So, mamimigay na naman ng t-shirt na pink at violet. Violet na po. Pero itong kasama natin, sir, talagang napakagaling sa larangan ng finance and banking. Siya po ay 17 years nang dedicated sa kanyang serbisyo in terms of remittance solutions as well as sa pag-engage sa kanyang mga banking clients. Walang katumbas ang kanyang serbisyo sa pagpapaunlad ng financial and banking access, lalong-lalo na sa ating mga kababayans abroad. Nakakasama ko nga rin siya, sir, sa iba't ibang migrant fairs, sa iba't ibang engagements po nakasama ang CFO para sa ating Filipino diaspora. So, talagang BFF mo na to, si Opo. Ma'am, ano? Opo. So, wag na nating patagalin, Jairus. No? Mga kaserbisyong CFO, welcome po natin ang Service Remittance Marketing Specialist ng Land Bank of the Philippines, si Miss Marifi Miranda Bautista. Welcome po, Miss Marifi. Hello po. Good morning po Ayan. sa ating mga nagwagwapuang host, si Sir Ares, at sa aking kaibigan na si Sir Jairus. Oo. Ayan, so Oo, belated Ma'am happy Mafi. birthday sa iyo. Ano ho? Thank So, you po. Talagang sa good pangalan morning pa lang ni po, Ma'am, no, sa expert na siya sa ating pera. Lahat No? ng ating mga listeners Bakit, and sir? viewers. At syempre, thank you so much po for inviting Land Bank mo to your show. Excited na po ako to share how our banking services po can truly support and empower our kababayans, lalong-lalo na po yung ating mga OFWs worldwide. Ayan. Ito, Very prepared, nabanggit sir, ko nga kanina doon. Itong itong ating guest, si Miss Marifi, talagang pangalan pa lang, alam mo ng expert sa pera eh. Bakit po, sir? Eh, may fee. May fee na agad, sir. Marie-fee. Sige. Oo nga, sir. Ano po? Walang puro tayo tito joke dito. Teka ma'am, tanong na lang po natin kagad, diretso na po tayo. Ano po ba itong pinopromote ng Land Bank na Go Bayani? Yung Go Bayani app. Ano sir. po ba itong Go Bayani? Ang Go Bayani App po, yes po, no? So, napakagandang question po niya, no, Sir Ares. Ang Land Bank Go Bayani account po, ito po yung pinakabagong saving product ng Land Bank. Ito po ay isang digital deposit account na sadyang ginawa po, no, para sa ating mga OFWs at mga Pilipino sa abroad. Ang layunin po nito ay magbigay ng secure at reliable na banking services saan man sa mundo. So, ayan po ang Ibig Land Bank sabihin Go po, Bayani. Ibig sabihin po, Ma'am Mafi, tama po ba ako? Kahit saan man sa mundo. So, ibig sabihin, Ma'am, yung mga overseas Filipinos po natin, para sa kanila talaga ginawa itong Go Bayani app. Yes po, kahit saan man sa mundo ay makaka-avail po ang ating mga overseas Filipino workers po. May kailangan Ng po bang maintaining balance, ma'am, requirements? Ano-ano po ba yung mga dapat na malaman muna ng ating mga overseas Pinoys para makakuha sila ng Go Bayani account? Okay. So magandang question po yan, no, Opo. ang Land Bank Go Bayani account po, ito po ay bukas para po sa ating mga overseas Filipinos, overseas Filipino workers, at OFW beneficiaries po dito sa Pilipinas na may edad na 18 years old and above. At pagdating naman po sa requirements,
simple lang po ng ating requirements. Para po sa ating mga OFWs at kanilang mga beneficiaries, kailangan lang po nila ng isang valid ID, active cellphone number, at active email address. So, ang mga acceptable IDs po na pwede nila pong gamitin ay ang passport, driver's license, Philippine National ID, PRC license, SSS ID, GSS ID, and UMID ID. At para naman sa katanungan ni Sir Jairus about sa features ng ating Land Bank Go Bayani account, ayan. Ang Land Bank Go Bayani account po, ito po ay no initial deposit. So ito po ay libre. Ayan. So ibig sabihin po nito, hindi na po natin kailangan maglabas ng pera kaagad para lang mag-open ng account. Ito rin po ay no maintaining balance. So ibig sabihin po nito, hindi na po natin kailangang mag-alala kung magkano ba dapat yung maiwan sa ating account. At hindi na rin po tayo magwo-worry na mababawasan yung ating ipon or yung laman ng ating account. At third po, ito po ay no dormancy fee. Ayan. So wala pong dormancy fee kahit maging dormant ang inyong account due to monetary inactivity. And lastly po, ang magandang features po ng Land Bank Go Bayani, ito po ay visa ready na. So pwede po itong gamitin international transaction and online shopping. Ma'am, may lilinawin lang po ako dun sa requirements ninyo. Kasi binanggit nyo yung mga driver's license as valid, acceptable valid IDs. Pero paano po yung sa mga OFWs, mga OFs? Yung driver's license po ba nila sa abroad ay considered as a valid ID? Yes, sir. Basta sa during account opening, ayun po yung mga valid IDs na pwede natin gamitin. Dahil kahit nasa abroad po sila, pwede po silang mag-open ng Land Bank Go Bayani account using their cell phones. Yun nga po, ang tanong ko lang po kasi is, yung mga IDs issued abroad, like kunwari yung kung may SSS ID po sa Amerika, tinatanggap din po ba ninyo yun as a valid ID? SSS ID po dito sa Pilipinas po, ayun po yung i-accept na ID natin para So yun nga po, yung ng successful account opening. Yung mga IDs po na issued abroad, hindi po yun ang inyong hinahanap. Ano po yun? Yung mga IDs po na in-issue sa ibang bansa, hindi, like for example po, sa UAE meron pong meron pong residence ID na tinatawag. Hindi po ninyo yon tinatanggap as valid ID or kailangan po nilang mag-produce ng Philippine issued ID? Ang acceptable ID lang po, Sir Ares, ay Philippine ID po. Yun po, para lang po malinaw, ma'am. Yes. So, ibig sabihin po, government dapat ID po. Ayan. Dito po issued sa atin sa Pilipinas na po, para magkaroon ng Go Bayani account na ma'am. Pero Ma'am Mafi, paano po ba nakakatulong itong Go Bayani account sa pagkakaroon ng mas madaling pag-transact na po sa kunwari pagpapadala ng pera o kaya pagtanggap ng pera mula sa kanilang pamilya o kaya patungo sa kanilang pamilya? Paano po ba siya nakakatulong, ma'am? Alright. So, alam naman po natin na sa puso ng bawat OFW, laging una ang pamilya. Ang pamilya, no? Magpadala ng pera. Sa madaling salita. Ba yan? Yes. Dito po pumapasok yung kagandahan ng ating Land Bank Go Bayani. Ayan. Dahil hindi lang po ito savings account, kundi ito po ay isang practical tool para mas mapadali ang pagpapadala ng pera dito sa Pilipinas para sa pamilya. So sa pamamagitan po ng Land Bank Go Bayani, ayan, anytime, anywhere, maaari po tayo mag-transfer sa Land Bank account ng inyong beneficiary ng libre. Ito po ay free of charge regardless of the amount. Ayan. Maaari din po tayo mag-transfer sa ibang bank accounts or e-wallet via InstaPay at PesoNet. Free of charge po ang transfer below 1,000 pesos for the first 3 transaction per day. With Land Bank Go Bayani din po, pwede rin po tayong magbayad ng ating bills online. Katulad po ng tubig, kuryente, tuition fee,
insurance, credit card, at marami pa pong iba. And lastly po, no, ito po yung nagagamit ko din po na features, no? Opo. Or benefit ng Land Bank Go Bayani is yung pagbayad ng mga government contribution gaya ng SSS at okay. pag-ibig. So para tuloy-tuloy ang ating benefits, yung paghahanda sa ating retirement at investment sa ating kinabukasan. So sa madaling salita po, no, pinadali po ng Land Bank Go Bayani ang pagpapadala, pagbabayad at pag-aasikaso po ng ating mga financial responsibilities. Nasa Pilipinas ka man or nasa abroad tayo. Parang nagiging one-stop shop na Oo. pala to, sir. No? Pero After ma'am, hours. may specific lang po akong tanong kung pwede po bang magbayad ng kasi 'di ba minsan meron tayong mga loans sa pag-ibig, housing loan. Pwede po bang doon idaan sa Go Bayani Go Bayani. account? Yes. So thank you for that question, Sir Aris. Yes, ayan po, no. Ito ang pag-ibig po ang bago nating merchant sa bills payment. So gamit po ang Land Bank mobile banking app. Pwede po tayong magbayad ng ating pag-ibig loans, yung MP2 contributions, ayan, sa ating Land Bank mobile banking app. Okay, ma'am, yung meron lang din po ako uling situational na question, no. So, kung ako po ay OFW na nasa abroad, hindi na po ako kailangang dumaan sa remittance center. Pwedeng diretso na ako sa Go Bayani. Yes. Yes po, Sir Ares. So, malaking pwede bagay nyo na yan. pong gamitin ang Land Bank Go Bayani through Land Bank mobile banking app sa pagbayad po ng inyong mga contributions sa pag-ibig at SSS. Ang ibig ko lang po sabihin yung kung magre-remit po ako sa Pilipinas ng pera. Usually po kasi dumadaan sa remittance centers. So, pagka may Go Bayani account na po ba ako, pwede na akong hindi dumaan sa remittance center at diretso na po akong magpapadala ng pera. Yes, so correct po yan po, no? Pero para po mapondohan po yung inyong Land Bank Go Bayani account, syempre dadaan po muna yan sa remittance center po. So kapag meron na pong pondo ang inyong Land Bank Go Bayani account, pwede nyo na pong i-manage, no, yung inyong account. So pwede na kayo magpadala sa inyong pamilya ng libre o regardless of the amount nga po kapag Land Bank Go Bayani account. At pwede na rin tayong magbayad ng bills online gamit ang ating Land Bank Go Bayani account. Okay po. So, ibig sabihin, ma'am, wala namang maximum amount po ba? Pag kunwari, magpapadala po ako sa aking pamilya. Tapos, ma'am, kunwari po gusto po ng isang overseas Pinoy na makapag-request ng physical card ng Go Bayani account. Pwede po bang makapag-request? Ng physical card? Opo. Yes po, no. Sa pagkuha naman po ng physical card ng Land Bank Go Bayani, magpunta lamang po tayo sa kahit anong branch ng Land Bank or kung ano po yung mga pinili po nating home branch. Ayan. So sa pag-claim po ng ating ATM card, so magdala lamang po tayo ng isang valid ID. So mas maganda po yung ID po na ginamit natin during the account opening. Magdala rin po tayo ng any documentary proof na tayo po ay OFW or OFW beneficiary. At ang card fee po natin ay 150 pesos. So siguraduhin lang po natin na kumpleto po yung mga requirements po natin para mas mabilis at mas maayos po ang claim ng inyong physical card. So, para naman po sa ating mga OFWs na nasa abroad at walang oras or pagkakataon na mag-claim ng kanilang physical card, ang good news po dito, no, Sir Ares and Sir Jairus, ang Land Bank Go Bayani virtual card po ay readily accessible na po ito sa ating Land Bank mobile banking app. So, ibig sabihin po no, even without the physical card, maaari po nating magamit ang buong features ng ating Land Bank Go Bayani account. Even without the physical card, pwede tayo mag-fund transfer online, magbayad ng bills, mag-invest sa mga government instrument like RTVs, mag-online shopping, at pwede rin po tayong mag-withdraw sa ating mga participating Land Bank ATM nationwide. Ayan po yung tinatawag natin na cardless withdrawal. So, na-try nyo na po ba ang cardless withdrawal ng Land Bank?
Wala po ang laman yung land bank ko. Hindi, biro lang po. Ma'am, gusto ko lang po sanang ibalik yung tanong ni Jairus. Tanong po kasi niya kanina is, mayroon po bang ceiling or maximum limit sa Opo. pagpapadala ng pera? Or sa pagde-deposit sa Go Bayani? Kasi baka may mga kababayan po tayong gustong mag-invest, for example. Kagari po si Jairus Opo. ay OFW, gusto niya magpadala ng 1 million pesos equivalent. Pwede po ba niyang gawin yun? Yes, sir. Pwede po tayong mag-invest, no, gamit ang ating Land Bank mobile banking app. Ang example po ng mga investment ng government instrument is yung retail treasury bonds. Ayan. So Sa minsan po bonds, no, nag-o-offer po ang ating government para mag-invest po tayo dyan. So pwede natin gamitin ang Land Bank mobile banking app po kapag tayo ay mag-i-invest sa ating mga government instrument. Okay po. Sana pala, in-announce natin to bago nagsara yung application Yung sa Asenso Bonds. na po, sir. Malaking tulong pala itong Go Bayani app sa Oo, ating pwede mga palang doon na lang overseas dinaan yung Pinoys. bayad sa Asenso Bonds. Ano? Opo. Ma'am Mafi, yung Go Bayani app po, ito po ba ay dapat i-download o kailangan lang po meron po kayong Land Bank app? Yung ating Ayan. iAccess? Yes. So, sa pagbukas po ng Land Bank Go Bayani account, ayan, anytime, anywhere, no, maaari na tayong mag-open ng Land Bank Go Bayani account in as fast as 5 minutes. So, gamit 5 lamang po ang minutes. ating smartphone, magda-download lamang po tayo ng Land Bank mobile banking app sa Play Store, App Store, or App Gallery. So, sa product selection po, no, pipiliin lang po natin ang Go Bayani account at sundan po natin ang mga simple at guided step po. So, ganun lang po kadali Ganun kadali. ang mag-open ng Land Bank Go Bayani account. Kaya naman po, no, para po sa ating mga OFWs at mga OFW beneficiaries na nanonood at nakikinig ngayon, no, so I think ito po yung sign po natin para mag-open na, no, ang Land Bank Go Bayani account. Ma'am, linawin ko lang po, ito po bang Go Bayani account ay iba pa po to meron pa po bang ibang savings accounts na ino-offer ang Land Bank? Ito po ba ay parang special account lang for OFs and OFWs? Yes po, ang Land Bank Go Bayani account po is made exclusively po para po sa ating mga OFWs, overseas Filipinos at OFW beneficiaries po. Dahil ito po ay walang initial deposit at walang maintaining balance. Kaya special po ang account po na ito para po sa ating mga OFWs. Ma'am, paano po kung iba na ang citizenship ko? Kunyari, ako po ay US citizen na or ano bang ibang British citizen na po ako. Canadian. Pwede po ba ako mag-open ng Land Bank? Go Bayani account? Hindi pa po ako dual citizen. Pwede po ba yun? As long as ikaw po ay may acceptable valid ID, ayan, pwede ka pong mag-open ng Land Bank Go Bayani account. ID is the key pala to, Opo. Jairus. Pero dapat ay Philippine Philippine-issued ID. Philippine Opo. government ID Ayun po. ang dapat tandaan ng ating mga kababayan, no, para makapag-open po successfully ng Land Bank Go Bayani app, sir. Ma'am, may ito hindi ito related sa Go Bayani, pero yung Land Bank po ba ay meron ng physical offices Oo overseas? nga po. Ang Land Bank po ay wala pong physical office overseas. Pero meron po kami mga representative yan na pumupunta po sa iba't ibang country po to represent Land Bank. Ang alam ko nga po, Sir Ares, si Ma'am Mafi ay napunta rin po overseas, no? Nagko-conduct din po ng iba't ibang programs ng Land Bank para ma-orient po ang ating mga kababayan abroad. Tama po ba, Ma'am Mafi? Sa ngayon po, ako po ay domestic. Ay, Ayan. domestic. So pag may mga caravans Mali tayo, po pala ayan, ang pagkakatanda nire-represent ko. din po natin yung Land Bank. Pang-international ka kasi, Jairus eh. Kaya ko lang po natanong kasi may mga
may mga nakilala rin po akong mga bankers na representing Philippine banks. Doon po sila nakabase sa abroad. Meron po ba tayong mga banking officers na nandun po nakadestino overseas para may makausap po na may makausap naman po yung inyong mga kliyente doon? Yes, sir. Meron po tayo mga dinideploy na mga marketing officer sa iba't ibang country po. Mhm. Kaya malaking tulong yung Yes, para to assistance. cater po yung mga concern, Opo. ma-address po yung mga concern and issues po ng ating mga overseas Filipinos doon. Saan po sila doon po ba sila makikita sa mga embahada at sa mga konsulado? Doon po ba sila nag-oopisina? Yes, wala po silang opisina, sir, sa ibang bansa, sir. So paano po sila nakokontak kung ganun po? During po sa mga activities po, related po sa mga OFWs na activities, nandoon po yung ating mga representative po ng Land Bank. Doon po nila makakausap or makaka-interact po yung ating mga overseas remittance officer po natin. Pero pag kunwari, Ma'am Mafi, may concerns ang ating mga kababayang nasa abroad, available naman po ba yung ating hotline? Meron po ba tayong international hotline sa Land Bank na maaaring tawagan 24/7? Yes po, no, meron po tayong customer service na pwede po nating tawagan po. Okay po, ayun po. Magandang malaman po yun, Ma'am. At siguro po for the last question, Ma'am, syempre, gusto rin po namin kayong batiin ng Happy Women's Month. Ano po bang mensahe po ninyo, Ma'am Mafi, para sa ating mga kababayang nasa abroad na hindi pa po masyadong sure kung paano, kung gustong mag-save o gumawa ng kanilang Go Bayani app, pero gustong makapagsimulang mag-ipon, gustong mas maging convenient at pagpapadala, ano po magiging mensahe po ninyo, Ma'am, para sa kanila? Ayan. So para sa mga kababayan po natin na overseas Filipino worldwide, ayan. So maganda po na magkaroon po tayo ng Go Bayani account. Dahil sa Go Bayani account po, secure po ang inyong pera. Ayan. Digitally at convenient ito gamitin. No initial deposit at no maintaining balance. At government back ang stability po nito. No? At kapag po tayo ay nag-open ng Land Bank Go Bayani account, may ambag po tayo, no, sa pag-unlad ng ating Pilipinas. Dahil hindi lamang tayo yung nakikinabang, kundi nagko-contribute po tayo sa nation buildings. Dahil bilang isang government bank po, no, ang Land Bank po ay may mandato na suportahan po yung ating mga agriculture, infrastructure project, social development programs ng ating government. So ibig sabihin po nito, no, ang perong iniipon po natin, hindi lang po yan basta nakadeposito. Ito po ay umiikot at tumutulong po sa pag-unlad ng ating ekonomiya ng bansa. So hindi lang po ito simpleng pag-open ng account, no, magiging part tayo sa pag-angat ng ating bansa. At syempre po, no, para po sa lahat po ng mga sasucess at mag-open ng Land Bank Go Bayani account, meron po tayong surprise or pa-cash bonus po, no, sa ating mga OFWs. So you will receive po, no, a 100 pesos cash incentive. Ayan, directly credited po yan, no, sa inyong mga account when you successfully open a Land Bank Go Bayani account. This promo po, no, runs until June 30, 2026 po. Ayos, mayroon pa May palang mga 100 freebie na ganyan. incentives. Pero ang labo, Jairus, ang malaking advantage talaga pag land bank. Kasi yung land bank ay may branches hanggang sa pinakaliblib na lugar ng Pilipinas. Opo. Actually, may collection ako ng picture sa land Sa bank. land bank, sa- Lahat ng pinupuntahan ko dating lugar, naghahanap akong land bank, magpapapicture ako doon. Opo. Nakakailan na po kayong land bank branches? Dami na. At yan po si Miss Mafi Opo. Bautista. Maraming salamat po, ma'am, at sa inyong oras at sa pagkakataong malaman po namin ang Go Bayani account ng Land Bank of the Philippines. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagsahimpapawid para sa ating mga overseas Filipinos.
Sa bawat kwento, bawat impormasyon, at bawat serbisyong hatid namin, layunin nating mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa anumang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito po ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.